Breaking news mga kabayan, nagkamali ng binangga ang Houthi rebels matapos nilang tirain ang US F-16 ng Amerika. Malaking gulo ito. Pangalawang breaking news, tila nalalagay sa alanganin ang China matapos ang isang historic decision ng Korte sa Amerika. Ang CCP ay pinagmulta ng 24 billion at hindi lang yan, inaagaw na rin ng US ang mga lupang pag-aari ng mga Chinese investors. Pangatlong breaking news, isang halimaw na sandata ang muling binuhay ng Ukraine na ngayoy kinatatakutan ng Russia, ang Frankenbuch. At para sa ating pangunahing balita, high-rise apartment sa China naging isang mapanganib na slum at unti-unti nang gumuguho. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. February 19, 2025, isang delikadong insidente ang naganap ng ang Houthi rebels, isang Iranian-backed militia sa Yemen, ay bumaril ng surface-to-air missile sa isang US Air Force F-16 mula sa 421st Fighter Squadron na nagsasagawa ng air cover sa baybayin ng Yemen. Ito ang unang beses mula 2023 na mismong US manned aircraft ang tinarget ng grupo. Bagamat sinabi ng official report na nag-miss ang missile, ang insidente ay nagsiwalat ng serious tactical dynamics. Ginamit ng Houthi ang SA-6 Gainful, isang Soviet-era SAM system mula sa Iran at Russia. May kakayahang mag-lock sa target mula 42 miles gamit ang 1S-91 radar at umatake sa bilis na Mach 2.8. Sa ganitong sitwasyon, halos 10 seconds lang ang meron ang piloto para umiwas. Pero hindi pipitsugin ang kalaban nila. Ang F-16 ay may AN/APG-83 SABR radar. Pero sa bilis ng missile, instant reflexes ang kailangan. Malamang na nag-dive agad ang jet para iwasan ang radar lock ng SA-6 na isang semi-active radar homing missile. Kapag nawala ang radar guidance mula sa lupa, sablay o self-destruct ang kahihinatnan ng missile. Bukod sa maneuvers, may high-tech countermeasures din ang F-16. May thermapids na kayang magpakawala ng chaff at flares. Ang chaff ay parang radar smoke screen, habang ang AN/ALQ-184 pod ay kayang mag-jam ng enemy radar sa frequency range na 2 to 20 GHz. Sa kombinasyong ito, nalito ng jet ang incoming missile at ligtas na nakaiwas. Hindi pa natapos ang tensyon. Sa parehong araw, isang MQ-9 Reaper drone naman ang pinaputukan. Posibleng gamit muli ang SA-6 o SA-8. Ang drone ay may missile warning system at countermeasure dispenser. Pero limitado ang laman nito, kaya kapag naubos ang depensa, kailangan na nitong umatras. Ito ang unang atake ng Houthi sa isang manned US aircraft, senyales ng matinding escalation. At sa ilalim ng Trump administration, hindi na diplomatic notes ang sagot, kundi matitinding precision strikes. Pagsapit ng March 15, umatake ang Amerika sa gitna ng Houthi territory. Target ng airstrikes ang mga radar networks, missile sites, command centers at power grids. Sa unang wave pa lang, mahigit 50 ang napatay at halos 100 ang sugatan. Ayon kay US National Security Advisor Michael Waltz, kabilang sa mga napatay ang isang Chief Missile Coordinator. Malamang, ang ganting atake ay isinagawa ng isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer sa Red Sea. At hindi basta Tomahawk ang ginamit, SM-6 missile ang pinakawalan. Kayang tumama sa target na 200 miles ang layo sa loob ng 6 na minuto, dala ang 64 kilograms fragmentation warhead. Matapos barilin ng SA-6, agad umatras ang launcher pero nahuli pa rin ito ng satellite. Isang SM-6 lang ang kailangan para burahin ito. Habang paulit-ulit ang cycle ng atake at pagganti, muling nag-claim ang Houthi na nakapagpatumba sila ng isa pang MQ-9. Pero malinaw na ang pag-atake nila sa F-16 ay parang pagsundot sa pugad ng wasp. At ngayon, ang Amerika ay hindi lang pumapalag, kundi nanlilisik pa sa galit. Ito ang bagong muka ng digmaan, kung saan ang bawat pag-atake ay binabalikan ng mas mabilis, mas matalim, at mas nakamamatay na tugon. At sa larong ito, isang maling kalkulasyon lang ay maaaring magdulot ng pagkagunaw.
Yan ang nangyari matapos barilin ng Houthi ang US F-16 fighter jet. Para sa iba pang balita, isang legal earthquake ang yumanig sa China matapos ang landmark ruling mula sa Missouri, USA. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at China, ipinataw ng korte ang napakalaking multang $24 billion laban sa Chinese Communist Party, ang Wuhan Institute of Virology at iba pang Chinese entities. Ang dahilan, umano'y panlilinlang, pagtatago ng impormasyon at paghuhoard ng medical supplies sa kasagsagan ng COVID-19 outbreak. Balik tayo sa April 2020. Si Eric Schmidt, ang nooy Attorney General ng Missouri, ay nagsampa ng kaso laban sa CCP, Chinese Academy of Sciences at Wuhan Institute of Virology. Ayon sa demanda, tinago umano ng China ang tunay na kalagayan ng virus mula December 2019 hanggang January 2020, dahilan kung bakit hindi nakapaghanda ang mundo. At hindi lang iyon, sinabayan pa raw ito ng pag-ipon ng PPE at pagharang sa export nito papunta sa ibang bansa. Matagal ang proseso, inabot ng mahigit 1 taon bago formal na ma-serve ang kaso sa mga Chinese entities. Pero hindi nagpatinag ang estado ng Missouri. Ayon sa kanila, may sapat silang ebidensya para patunayan na sinadya ng China ang mga kilos nito para protektahan ang sarili habang pinapahamak ang buong mundo. Noong March 2025, isang Missouri court ang naglabas ng desisyong ikinabigla ng marami. Inutusan ang China na magbayad ng $24 billion bilang danyos. Base sa ruling, may direktang epekto ang kilos ng China sa ekonomiya ng Missouri at ng buong US. Ayon kay Judge Stephen Limbaugh Jr., sinabayan ng China ang panlilinlang sa virus ng sistematikong pag-hoard ng PPE na nagresulta sa kakulangan ng supply at sobrang taas ng presyo. Pero ayon sa maraming scientist, mas malamang na natural zoonosis ang pinagmulan. Gaya ng nangyari sa SARS at MERS, walang konkretong ebidensya na may lab accident nga. Pero ang pagkakalapit ng outbreak sa Wuhan lab at ang sobrang pagkakasekreto ng China ay patuloy na nagtutulak sa mga hinala. Hindi dito nagtatapos ang tensyon. Kasabay ng ruling na ito, umiinit din ang issue ng Chinese ownership sa mga lupain sa Amerika. Ayon sa mga lawmakers, posibleng banta ito sa food security at national security. Kaya ngayon, may mga panukalang batas na layong bawasan, kung hindi man tuluyang ipagbawal, ang pagmamay-ari ng Chinese nationals sa critical na agricultural land ng Amerika. Ang kasong ito ay posibleng hindi maipatupad sa totoong buhay. Mahirap pilitin ang isang dayuhang estado na magbayad. Pero ang simbolismo nito ay malalim. Isa itong malinaw na mensahe. Ayaw na ng Amerika sa palusot. At sa gitna ng lumalalang hidwaan, bawat hakbang, bawat ruling, bawat acres ng lupang kinukuha ay bahagi ng isang mas malawak na digmaang politikal at ekonomiko. Sa susunod na balita, isang hybrid defense monster na pinagsama, ang Soviet engineering at Western missiles. Pero paano nga ba nabuo ang halimaw na to? Balikan natin saglit. Ang BUK system, isang surface-to-air missile platform mula pa noong Soviet era, ay naging backbone ng Ukrainian air defense simula pa 2014. Kayang pabagsakin ang jets, cruise missiles at maging ilang ballistic threats. Pero dahil Soviet tech ito, limitado ang supply ng missiles na compatible dito. Lalo na't si Russia mismo ang may hawak ng production lines, habang si Ukraine ay wala ng access sa mga dating factory nila. Habang patuloy ang pag-ulan ng mga drone at missiles mula Russia, halimbawa, nitong January 2025 pa lang, higit 2,200 projectiles ang ibinagsak sa kanila. Kinailangan ng Ukraine ng cost-effective at scalable solution. Hindi pwedeng umasa palagi sa Patriot missiles na umaabot ng milyon kada shot. At dito na pumapasok ang Frankenbook. Sa isang matinding innovation move, binago ng Ukrainian engineers ang BUK launchers para mapalipad ang RIM-7 Sea Sparrow, isang Western missile na originally designed for ships. Mas maliit ito kaysa sa original BUK missiles, pero sapat na para pabagsakin ang low to mid altitude threats gaya ng drone at cruise missiles. Gamit ang Frankenbook na pagsama ng Ukraine ang dating Soviet hardware at NATO munitions, isang hybrid monster na hindi kayang ipredict ng Russian military. Imagine this, isang launcher na designed for 1980s era missiles, ngayon ay umaatake gamit ang Western tech.
It's like giving an old Soviet war tank a modern laser cannon. Pero syempre, may limitations din. Mas maiksi ang range, mas mababa ang altitude ceiling ng Sea Sparrow kumpara sa original BUK missile. Pero dahil kailangan ng Ukraine ang coverage across 600 miles of front lines, kahit may kahinaan, malaking tulong pa rin ang Frankenbuch bilang layered defense system. Ang mas nakakabilib, hindi lang ito isang isolated idea. Ang Poland at Czech Republic din dati ay gumawa ng ganitong hybrid system. Ibig sabihin, may shared knowledge at support system ang Ukraine para mapanatili ang missile supply chain. Ang Frankenbuch ay hindi lang isang retrofit, isa itong simbolo ng Ukrainian resilience, innovation at survival sa gitna ng isang high-intensity conflict habang pinapaulanan sila ng missiles araw-araw. Pero lumaban din pabalik ang Ukraine. Hindi lang gamit ng missiles, kundi gamit ng tapang. Sa panahon ng kakulangan, innovation ang kanilang sandata. At ngayon, dahil sa weapon na ito, tila hindi lang sila nabubuhay, kundi lumalaban ng buo ang loob. Para sa ating highlight news, sa gitna ng kinang ng modernong China at mala-futuristic na skyline ng Shenzhen, may isang lihim na matagal nang ikinukubli, isang tunay na high-rise slum na tila isang multo nung nakaraang dekada na muling nabuhay sa kasagsagan ng urbanisasyon. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa isang tila normal na garden community sa Guanjingtou, Dongguan. Itinayo noong 1993, halos 3 dekada pa lamang ang mga gusaling ito, pero ang kanilang mga pader, sira-sira na, wasak, at tila iniwan ng panahon. Ang kapaligiran ay kasing sikip, kasing gulo, at kasing delikado na parang mga slum sa Afrika. Marami na ang tumakas, hindi na kinaya ang masangsang na amoy, mga sirang pasilidad at tila bangungot na kapaligiran. Pero sa bawat hakbang mo sa lugar na ito, para kang bumabalik sa 1980s, isang pagsabog ng modernong pag-asa at sabay na pagbagsak ng realidad. Isipin mo, mga gusaling may higit 30 palapag, pero parang abandonadong props sa pelikulang dystopian. Ganito na ang nangyayari sa ilang bahagi ng Shenzhen, isang lungsod na dating simbolo ng Chinese miracle. Pero ngayon, may mga bahagi ng unti-unting bumabagsak, literal at simboliko. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong high-rise ay may life expectancy lang na humigit kumulang 15 years kung hindi ito maaayos. Pagkatapos noon, either gibain o tuluyang maging slum. At sa kasalukuyan, marami na ang umaabot sa deadline na yan. Sirang elevator, tumutulong tubo, madilim na pasilyo, at mga pader na tila tatangay na lang ng hangin. Isipin mo ang isang gusaling may 3 dekada, pero ni hindi maayos ang supply ng tubig. Dahil sa kakulangan sa pondo, maraming property management companies ang hindi na rin naglilinis ng water systems. Hindi lang sa loob ng 1 taon, kundi 2 taon o higit pa. At kapag sumuko na ang property manager, instant slum ang kalalabasan. At mga kabayan, hindi lang tubig at kuryente ang problema. Sa mga gusaling lagpas sa ika-30 palapag, hindi na naaabot ng fire ladders ng mga bumbero. Kung sakaling may sunog, walang ligtas, walang exit plan. Dagdag pa rito ang nakabibinging hangin sa tuwing bumabagyo, parang inuuga ng halimaw ang buong gusali. Sobrang ingay, parang nasa bundok ka tuwing gabi. Ang karanasang ito ay nagiging normal para sa mga residenteng naiwan. Karamihan sa kanila'y walang ibang mapuntahan. Ngunit hindi lang sa Shenzhen nangyayari ang ganito. Ayon sa datos, may 350,000 high-rise buildings na ang China. Pinakamarami sa buong mundo. Mga syudad tulad ng Chongqing, Wuhan, Chengdu, Xi'an, Changsha. Lahat ay may kani-kaniyang version ng unti-unting lumulubog na mga gusali. Noong 2018, iniulat ng Beijing News na sa 1,478 buildings na higit 200 meters ang taas sa buong mundo, 678 ay nasa China. Tila tagumpay ng modernong arkitektura. Pero ngayon, ang tagumpay na ito ay may bahid na ng pagbagsak. At habang ang mga high-rise ay bumabagsak, may isa pang realidad na mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon, ang pag-usbong ng tinatawag na urban villages o mga lungsod sa loob ng syudad. Isang TikToker ang nag-post kamakailan ng video tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Guantan Village sa Shuyan Town, isang lugar sa loob ng Shenzhen na halos hindi mo makikilala.
May mga foot spa at massage shops na walang customers, mga bagong tayong gusali na kalahati lang ang natapos, at mga bahay na may tiled roofs, parang probinsya sa gitna ng metropolis. Nakakagulat isipin, sa isang side ng kalye, may mall, may subway, may high-end residential towers. Sa kabila, mga lumang bahay, stalls, at kabuhayan na umaasa sa street vending o food delivery. Isang matinding kontradiksyon. Isang guhit lang ang pagitan ng karangyaan at kahirapan. Dahil sa pagbagsak ng low-end manufacturing, karamihan sa mga kabataan ngayon ay nagde-deliver na lang ng pagkain. Para sa marami, ito na ang last option para mabuhay. At hindi lang Shenzhen ang may ganitong urban village phenomenon. Maging sa Beijing, Tianjin, Chongqing, Wuhan at Guangzhou, lahat may sariling village in the city. Kadalasan, wala itong maayos na plano, puno ng illegal structures, siksikan, madumi, at walang maayos na serbisyo mula sa lokal na gobyerno. Sa isang video mula sa Dansan Urban Village sa Beijing, makikitang hindi makadaan ang mga emergency vehicles sa sobrang sikip ng daan. Isang matandang residente ang nagsabing, "Kung hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin. Para ka na ring namamalimos. Kaya ano ang ginagawa ng gobyerno para dito?" Sa ilalim ng kampanyang Urban Renewal, sinimulan ng CCP ang Rural Reconstruction Movement noon pang 2009 sa Guangdong. Ngunit sa kabila ng 15 taon, sobrang bagal ang progreso. Noong April 2023, pinanukala ng Politburo ang pagsisimula ng transformation ng mga urban villages sa megacities. May higit 4,400 urban villages sa 8 pinakamalalaking syudad sa China. Tinitirhan ng humigit kumulang 55.5 milyon na katao. Noong Nobyembre, naglabas ng joint notice ang Ministry of Housing at Ministry of Finance. Hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na bilisan ang renovation. Mula sa 35 na lungsod, pinalawak na ito sa halos 300 prefecture-level cities. Sa January 2025, nag-ulat ang 31 province ng kani-kanilang rural reconstruction plans. Ang Guangzhou, nag-anunsyo ng 52 projects na ipa-fast track. Pero sa likod ng publicity ng gobyerno, maraming proyekto ang nahihinto. Ayon sa ulat ng Voice of America, maraming renovation project ang delay o tuluyang tinigil dahil sa kakulangan ng pondo at matinding pagtutol ng mga residente sa demolisyon. Sa isang bayan sa Panyu District ng Guangzhou, 2 barangay ang dapat sanay kasama sa renovation. Pero nang kwentahin ng mga tao ang compensation, nalugi sila. Sa gitna ng economic downturn, natigil ang proyekto. Walang announcement, walang update. Mga dating nabibigyan ng subsidies, napilitang bumalik sa mga luma nilang bahay. Ni demolisyon, hindi umusad. Ayon sa Economic Observer, tinatayang aabot sa 1 billion square meters ng development investment ang pwede sanang makuha sa loob ng susunod na 5 taon mula sa renovation ng urban villages. Katumbas ito ng 44 million square meters ng housing demand kada taon. Sa 21 megacities ng China, maaaring magbunga ng mahigit 25 trillion yuan ang total investment. Pero ayon sa isang macroeconomic expert sa Beijing na ginamit ang alias na Ma, fake projects ang karamihan dito. Dagdag niya, hindi malinaw kung saan manggagaling ang pondo at karamihan ng numero ay para lang buhayin muli ang kumpiyansa ng merkado. Isang halimbawa, ang proyekto sa Bund area ng Shanghai, malaki, high profile at puno ng pangako. Pero ngayong 2025, na-stuck, walang galaw. Matapos tayong dalhin sa kasukdulan ng katotohanan tungkol sa mga high-rise slums ng China, ngayon ay bubuksan naman natin ang susunod na kabanata ng madilim na kwento. Isang ghost town na unti-unting nilalamon ng katahimikan. Isang bansa na dating tumitibok sa bilis ng urbanisasyon, ngayon ay tila pinapatay ng sariling ambisyon. Bakit biglang nawala ang mga tao? Saan sila napunta? At bakit ang dating mga punong-puno at buhay na komunidad ngayon tila inabandona at niluma ng panahon? Ayon sa mga residente, matapos umalis ang mga dating nakatira, nawalan na ng pondo para sa renovation. Wala nang gustong mamuhunan. At dahil dito, naiwan ang mga lugar na parang ghost town. Imposible na rin daw itong i-demolish dahil sa legal at financial complications. Tulad ni Ma, isang residente ng Beijing, na nagbunyag ng kalunos-lunos na kalagayan sa mga lugar gaya ng Chongping at Wanjing. Mga dating proyekto ng affordable housing, ngayon ay mistulang abandoned zone. Ang ilan sa mga proyektong ito
ay inako na ng gobyerno. Pero matapos lumipat ang mga tao, tumigil ang development. Ito ay dahil ang mismong developer ay wala nang kakayahang ipagpatuloy ang construction. Naiwan tuloy ang mga gusali. Wala nang laman, walang direksyon at walang kinabukasan. Sa Shanghai, kahit isa sa mga pinakamaunlad na lungsod ng China, hindi pa rin makikita ang pag-asa ng tuloy-tuloy na urban development. Ito na ba ang dulo ng urbanisasyon sa bansang minsang tinaguriang factory of the world? Pero teka, hindi lang ito simpleng issue ng mga gusali. Ito ay bahagi ng mas malawak na problema. Ang tinatawag na urban villages, isang natatanging bahagi ng urbanisasyon ng China, ay tila naging simbolo ng ambisyon na pinilit. Isang proseso ng pagbabago na hindi naayon sa natural na takbo ng lipunan. Sa buong mundo, ang urbanisasyon ay likas na proseso. Sa kanluran, mula 18th hanggang 19th century, unti-unting lumipat ang mga tao sa lungsod kasabay ng industrialisasyon. Sa 1960s, lumaganap ang suburbanization, kung saan lumipat ang mga tao mula city center patungo sa mga suburb. Sa mga bansang gaya ng US at Europe, ito ay naging bahagi ng natural economic growth. Pero sa China, ayon kay Professor Frank Tian ng University of South Carolina Aiken, ang urbanisasyon ng China ay hindi galing sa kagustuhan ng mamamayan, kundi bunga ng plano ng gobyerno. Simula 1980s, pinilit ng Estado ang urban expansion gamit ang mga patakaran at kontrolado ang daloy ng populasyon. Ang resulta, milyon-milyong rural workers ang lumipat sa lungsod, pero hindi nila natamasa ang benepisyo ng urban citizenship. Walang healthcare, walang maayos na edukasyon, walang social security. Ito ang tinatawag ng ilan na pseudo-urbanization, ang pagbabalat kayo ng progreso. Ayon sa datos, mahigit 400 sa 600 na lungsod ng China ay may kakulangan sa tubig at 100 dito ay matindi ang water crisis. Dagdag pa rito ang traffic, polusyon at kawalan ng trabaho. Tila lumalaki lang ang mga lungsod pero hindi umuunlad ang buhay ng tao. Sa Estados Unidos, ang urban boom ay sinabayan ng construction ng skyscrapers, pagdating ng immigrants, at pagbubuo ng ethnic enclaves gaya ng Chinatown at Little Italy. Pero sa China, ang urban growth ay tila sinusukat lang sa dami ng bato at semento, hindi sa kalidad ng pamumuhay. Tunay bang para sa tao ang urbanisasyon o para lang sa political goals ng mga opisyal? Maging si Dr. Jason, isang analyst ng China, ay nagsabing ang urbanisasyon sa kanluran ay bunga ng natural na progreso. Sa silangan, tulad ng Japan at South Korea, ito ay dumaan sa economic booms. Pero sa China, ito ay pinilit. Isang political campaign at hindi natural evolution. Dati pa, tinutulan pa nga ng Chinese Communist Party ang urbanisasyon. Sa panahon ng Cultural Revolution, ipinadala pa sa bukid ang buong henerasyon. Pero nang makita nila ang potensyal ng rural migrants bilang lakas sa paggawa sa lungsod, bigla nilang binago ang direksyon. Ang resulta, kalituhan, high-rise slums, abandoned zones, at higit sa lahat, kawalan ng kinabukasan. Ngayon, muling bumubulaga sa social media ang tanong, nasaan na ang mga tao? Lalo na sa Shenzhen, isang lungsod na dating siksikan sa migrant workers. Ngayon tila nilisan ng lahat, mga malls na walang laman, mga kalye na walang tao, mga pabrika na nagsasara. Ang dahilan, wala nang trabahong naghihintay, kaya't ang mga dating residente ay nagsisiuwian sa probinsya. Pero kahit na ang mga baryo ay nawawalan na rin ng tao. Isang dilubyong demograpiko na parehong nilalamon ang lungsod at kanayunan. Habang patuloy ang paghina ng ekonomiya ng China, asahan na rin ang paglala ng mga problemang ito. Ang mga abandonadong proyekto ay hindi lang simbolo ng kapalpakan. Ito'y paalala na ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa tibay ng buhay ng bawat mamamayan.